mula sa malayong parte ng kalawakan. Ang ating bituin ay parang mahinahon at kalmado sa isang tabi. Ito ang kumikinang na dilaw na bola na tinatawag nating araw. Ngunit sa realidad, ito ay isang napakarahas o extremely violent sphere, unimaginably hot plasma. Sa kaibuturan nito, ang core, dito nanggagaling ang liwanag at ang init na nararanasan natin sa pang-araw-araw, nalikha ng isang mabangis na proseso na tinatawag na nuclear fusion. Ang surface na siyang pinakaunang nakikitang layer o first visible layer ay tinatawag na photosphere. Tumataas ang matter at bumubula ito tulad ng isang kumukulong mainit na tubig galing sa kaldero at nag-iimit ang ating araw ng kakaibang hangin. Nagbibigay ito ng isang tunog na tunog ng isang sipol at hindi ito basta-basta isang mahinang sipol lamang. Sa halip ay parang sigaw ng isang dilubyo katulad ng matinding bagyo. Ito ay isang matinding hangin na mas kilala bilang solar wind. At kung interesado ka sa topic na ito, ay stay tuned mga kaibigan dahil nakakapanabik ang mga susunod na pag-uusapan natin patungkol sa topikong ito. Ang solar wind ay isang matter o form ng plasma kung saan ito ay tinatawag na superheated electrically charged gas. Tinatangay nito ang hangin mula sa araw sa lahat ng direksyon sa buong solar system. Ang stream na ito ay high charged material na lumalabas sa araw sa lahat ng oras. At alam nyo ba na humigit kumulang 1,000,000 toneladang high charged material stream ang inilalabas nito bawat segundo. Naglalakbay ito sa solar system at nakikipag-ugnayan sa anumang bagay na umahadlang katulad ng ibang mga planeta. Makikita natin ang pagkipag-ugnayan nito sa ating Earth sa anyo ng isang napakagandang aurora sa itaas ng mga polar region. Ngunit ang pagpapakita natin sa solar wind na ito sa northern and southern skies ay hindi lamang ang paraan upang i-experience ang powerful solar phenomenon dahil makikita din natin ito sa Parker Solar Probe na nag-e-explore sa araw na hindi pa kailanman nararating ng mga ibang mga satellite. Ngunit ang kagandahan nito ay maririnig natin ito. Ang audio clips na iyong mapapakinggan mga kaibigan ay hindi tunog sa paraang naririnig natin dito sa Earth dahil sa kalawakan walang daluyan ng sound waves para makapag-travel ito. Ngunit sa data na nakuha ng Parker Solar Probe ay may pagkakatulad sa tunog na naririnig natin dito sa Earth. Sinusukat ng Parker Solar Probe ang pressure wave sa particles na bumubuo sa solar wind at naririnig natin ang tunog ng pressure wave bilang isang tunog sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa pamamagitan ng measure sa mga frequency at amplitude ng mga pressure wave sa solar wind na ito, maaring gawing audio clip ng mga scientists ang data upang maaari natin itong mapakinggan. Ang mga whooshing at whistling noises na maririnig mo ay ang mga pressure wave mula sa init electrically charged na plasma na nagraradiate palabas mula sa sun's wispy outer layers. At para sa aking opinyon, out of 6 audio clips na ating maririnig, ang first 2 ay ang pinakakakaiba sa lahat. Kaya pakinggan natin sa bawat clip at pagkatapos magbibigay ulit ako ng kaunti pang impormasyon patungkol sa kung ano ang naririnig natin bago tayo lipat sa susunod na clip. Ito ay almost unsettling audio recordings na tinatawag na Whistler mode waves at very low frequency pressure waves na dulot ng energetic electrons na nagbi-bursting sa labas ng korona ng sun o sa outermost part ng sun's atmosphere. At ang mga electrons naman na sumusunod sa magnetic field lines na umaabot palayo sa araw patungo sa pinakamalayong gilid ng solar system at umiikot ito na parang nakasakay sila sa isang carousel. At kapag ang plasma waves frequency ay tugma sa kung gaano ka-frequent ang pag-iikot ng electrons, ay mas pinapalaki nila ang bawat isa. At para naman sa atin, para itong chaotic roaring o sumisigaw ng bagyo. Ang sumusunod na audio clip ay hindi kaanong nakakabagabag, ngunit ito ay parang isang alien. Ang audio recording na ito ay nilikha mula sa isang Langmuir wave katulad ng mga Whistler wave
instead na isang very high frequency pressure waves ang ating mapapakinggan. At kapag isasalin natin ito sa tunog, ay makakagawa ito ng tunog na tulad ng ethereal high-pitched wailing. Ang susunod na maririnig naman natin ay ang dalawang clips. Ang bawat isa ay naglalaman ng kakaibang huni at squeaks. Ang mga kaibang huni na ito ay nagmumula pa sa dispersive wave na mabilis na lumilipat mula sa isang frequency patungo sa kabila habang nag-travel sa solar wind. Ang mga shifts na ito ay lumilikha ng isang uri ng chirp na parang hangin na humahampas sa microphone. Ayon sa mga scientists, bihira silang makalapit sa Earth kaya naniniwala ang mga researchers na hindi sila mahalaga sa ating planeta. Pero nung mas malapit ito sa araw, natuklasan nila na ang mga waves na ito ay makikita sa lahat ng dako at walang nakakaalam kung ano ang sanhi nito. At ang panghuli na nakakaakit sa lahat, mayroong isang audio recording na kakaiba sa 5 na ating mapapakinggan at ipaparinig namin ito sa inyo. Ito ay isang tunog galing sa mainit na plasma waves. Ngunit kung ating mapapakinggan, ito ay tila ba isang tunog sa microscopic dust na bumabangga sa mga sensitive instruments ng probe. Katulad ng isang lumang TV static, kung ano ang actual mo narinig sa audio recording na ito ay ang daan-daang microscopic impact, ang dust mula sa mga asteroids at kometa na sinisira ng sun's immense gravity at heat ay bumangga sa spacecraft sa bilis na malapit sa kalahating milyong kilometro bawat oras at mahigit sa 250,000 miles bawat oras. Ang bawat collision na iyong naririnig ay talagang alikabok na sumasabog at tumitilapon paunti-unti na parang kaunting bahagi ng spacecraft. At sa pamagitan naman ng pakikinig sa mga plasma wave tulad ng mga narinig natin sa video na ito, maaring susubukan ng mga scientists na malutas ang ilan sa sun's greatest mysteries tulad ng bakit ang sun's corona ay mas mainit kaysa sa ibabaw nito at paano ang mga particles sa solar wind ay may napakaraming enerhiya. Ngunit para sa atin, ang paglutas ng mga nakakaakit na misteryong ito at ang pakikinig sa mga kakaibang tunog sa ating pinakamalapit na star, ang sun, ay tunay na nakakamangha at talaga namang kagilagilalas na ibig sabihin mayroon talagang naglalang sa atin. At sa sobrang laki ng sun, makikita natin mga kaibigan na talaga namang totoo talaga ang presensya ng Diyos. Genesis 1 verse 14 to 16. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth." And it was so. Then God made 2 great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. Tunay nga mga kaibigan na ang ating Panginoon, siya ang gumawa ng ating araw. At sa sobrang kadakilaan at napakalaki ng araw, makikita nating isang makapangyarihang Diyos ang gumawa dito, alang-alang sa pag-ibig sa atin. Kaya naman mga kaibigan, tayo ay lumapit sa makapangyarihang Diyos. Siya ang magbibigay sa atin ng liwanag sa kadilimang nararanasan natin ngayon. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.